Mayroon akong isang mahiwagang kawa. Kahit anong ilagay ko sa loob, nagbabago ang kalidad o dami nito. Isang pirasong mababang uring spirit stone ang inihagis ko sa kawa. At naging 10 piraso ito ng mataas na uri ng spirit stone. Pagkatapos kong maghagis ng isang pangkaraniwang spirit fruit, naging isang banal na spirit fruit ito. Nang ihagis ko ang isang halimaw na nasa 3 antas sa kawa. Naging isa itong banal na halimaw na nasa 9 na antas. Pero hindi pa rin ako kontento rito. Bigla, may naisip akong isang matapang na ideya. Paano kung ako mismo ang tumalon sa loob ng kawa ng Zuan Yuan na ito? Mababago kaya ng tuluyan ng aking kakayahan sa cultivation. Sa ngayon, nasa 2 antas pa lang ako ng chi cultivation. Kahit ang pinakapangunahing mahika ay hindi ko pa alam. Huwag nang pag-usapan ang mga halimaw na may mataas na antas. Kahit na makasalubong ko ang pinakamahinang halimaw na nasa unang antas, ang kaya ko lang gawin ay tumakas para mabuhay. Para makasiguro, nagpasya ako. Nasubukan muna sa mga ordinaryong langgam at uod para makita kung ano ang mangyayari sa isang buhay na nilalang kapag pumasok sa kawa. Anong klaseng pagbabago kaya ang magaganap? Una, hamuli ako ng isang ordinaryong itim na langgam. Dahan-dahan ko itong inihagis sa kawa ng Zuan Yuan. Nakita kong bahagyang uminit ang katawan ng kawa. Isang mahinang pulang ilaw ang kumislap, at biglang lumaki ng 10 beses ang katawan ng langgam. Ang buong katawan nito ay naging maningning na kulay pula na parang apoy, at may mga maliliit na guhit na lumitaw dito. Sa pader ng kawa, dahan-daang lumitaw ang isang linya ng gintong impormasyon, Fire Pattern Blood Ant, unang antas, unang level. Mayroon itong mahinang espiritual na kapangyarihan ng apoy. Kapag nang-agit, naglalabas ito ng nakakapasong hangin. Kapag nadikit, para kang napaso sa apoy. Totoo nga, kaya ring i-refine at palakasin ng kawa ng Zuan Yuan ang mga buhay na nilalang. Natuwa ako at kumuha ng isang manipis na sanga ng puno. Dahan-dahan ko itong ginamit para hawakan ng langgam. Bigla na lang kinagat ng Fire Pattern Blood Ant ang sanga. Sa isang iglap, nagliyab ang buong sanga. Maya-maya lang ay naging abo na ito. Dali-dali kong iwinasiwas ang dala kong maliit na palakol at tinaga ito ng 2 beses. Saka ko lang napatay ang nagbagong anyong langgam na ito. Pagkatapos, hamuli naman ako ng isang uod na kulay lunti ang lantian at inihagis ito sa kawa. Sa pagkakataong ito, isang mahinang lilang ilaw ang lumabas sa kawa. Mabilis na lumaki ng ilang beses ang katawan ng uod. Nawala ang pagiging lantian nito at naging isang kakaibang kulay matingkad na lila. Naglabas din ito ng malagkit na lason sa katawan. Nakakapangilabot itong tingnan. Muling lumitaw ang impormasyon sa pader ng kawa, venomous larva, unang antas, unang level. Naglalaman ang katawan nito ng matinding lason. Kahit ang isang cultivator sa unang yugto ng chi cultivation ay mahihirapang labanan ito. Hindi ako nagpakampante. Ginamit ko ang isang sanga para alisin ang venomous larva sa loob ng kawa. Tinapakan ko ito hanggang mamatay. Tumalsik ang lason sa lupa, at nakagawa ito ng isang maliit na butas na itim. Sa puntong ito, sigurado na ako. Kung ang isang tao ay papasok sa kawa, siguradong magkakaroon din ng malaking pag-angat sa kanyang kakayahan. Pero mayroon pa rin akong mga alalahanin. Pagkatapos pumasok sa kawa, tataas ba ang kalidad ng aking spiritual root, o babaguhin ako ng kapangyarihan ng kawa? Magiging isang halimaw na hindi tao at hindi rin multo. Pero nang pag-isipan kong muli, sa ngayon, isa lang akong mayroong mababang uring magkahalong spiritual root. Ang bilis ng aking cultivation ay sinbagal ng isang pagong. Kahit na maging halimaw pa ako, mas mabuti pa iyon kaysa maging isang walang kwenta habang buhay na hindi man lang umuunlad. Huminga ako ng malalim, at pinigilan ng pag-aalinlangan sa aking puso. Buong lakas akong tumalon sa loob ng kawa ng Zuan Yuan. Pagkapasok ko, isang mainit ngunit napakalakas na enerhiya ang damaloy sa aking mga braso't binti, papasok sa aking katawan. Isang mahinang gintong liwanag ang bumalot sa buong katawan ko. Narinig ko ang mahinang paglagutok ng aking mga buto. Ang aking pangangatawan ay nagbabago sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Ang impormasyon sa pader ng kawa ay patuloy na nag-update, mula sa pagpapadalisay ng spiritual root hanggang sa pagpapalakas ng pangangatawan. Sa huli, nang lumitaw ang 4 na gintong salitang sovereign heavenly body. At tumigil ito sa pader ng kawa, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumabog mula sa aking katawan. Tumagos ito hanggang sa bubong. Ang mga haligi at bigyo ng buong bahay na gawa sa kahoy ay nagliwanag dahil sa malakas na ilaw. Naku, masyadong malakas ang ingay. Kapag nalaman ito ng mga tao sa sekta, siguradong susundan nila ang pinanggalingan ng kakaibang pangyayaring ito. Kapag nabunyag ang sikreto ng Zuan Yuan Ding at nalaman nilang may hawak akong napakahalagang kayamanan, tiyak na haantong ito sa aking kapahamakan. Kaya naman, hindi na ako naglakas loob na ipagpatuloy ang pagpipino. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas para tumalon palabas ng kaldero. Sa isang kumpas ng aking daliri, pinaliit ko ang Zuan Yuan Ding at maingat na itinago sa loob ng aking katawan. Pagkatapos, mabilis akong lumabas ng bahay na kahoy at tumalon sa bubong. Gamit ang dilim ng gabi, tumingin-tingin ako sa paligid. Nakita kong tahimik ang lahat. Walang sino man ang nakapansin ng anumang kakaiba. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Makapangyarihang katawan ng kalangitan. Nagdiwang ako sa aking isipan. Ito ang maalamat na katangiang pisikal na pangalawa lamang sa banal na katawan. Kapag taglay mo ang katangiang ito, ang bilis ng iyong pagsasanay ay mas mabilis pa kaysa sa karaniwang tao, at ang lakas ng iyong katawan ay walang kapantay. Kung hindi lang ako tumalon kanina, baka direkta na akong naging isang banal na katawan.
Naalala ko ang mga nakaraang eksperimento, maging ito man ay mga espiritual na bato, espiritual na prutas, o kahit mga langgam at uod. Ang pag-angat pagkatapos gamitin ang kaldero ay kadalasang nasa 10 beses. Dati, isa lang akong may mababang uri na magkahalong espiritual na ugat. Akala ko, ang pag-angat sa isang mataas na uri na magkahalong espiritual na ugat ay isa ng napakalaking pagkakataon. Hindi ko inasahan na aabot ako agad sa makapangyarihang katawan ng kalangitan, isang hakbang na lang bago marating ang antas ng banal na katawan. Ang pagpapalakas ng Zuan Yuanding sa mga buhay na nilalang ay mas higit pa pala kaysa sa mga bagay na walang buhay. Ngunit matapos ang kasiyahan, mabilis akong kumalma. Ang punong namumukod tangi sa gubat ay siyang unang ibinabagsak ng hangin. Masyadong kapansin-pansin ang banal na katawan. Kapag ito'y nabunyag, tiyak na kaiingitan ako at ipapahamak ng mga disipulo ng sekta, at aakitin pa nito ang pagnanasa ng hindi mabilang na tao. Mas magiging mahirap nang itago ang sikreto ng Zuan Yuanding. Sa ngayon, pipigilan ko muna ang aura ng aking katawan. Ang manatiling simple at dahan-daang lumakas ang pinakaligtas na gawin sa ngayon. Bumalik ako sa loob ng bahay. Kumuha ako ng ilang espiritual na prutas na napino ko na noon at kinain ang mga ito, saka umupo ng nakadekwatro para mag-meditate. Ginamit ko ang aking teknik para pinuhin ang espiritual na enerhiya ng mga prutas. Sa loob lamang ng 2 oras, bahagya ko nang naramdaman na mas napuno ang espiritual na enerhiya sa loob ng aking katawan. Naabot ko na ang huling yugto ng ikalawang antas ng Chi Refining. Kung magpapatuloy ang bilis na ito, bukas ay maaari ko nang subukang umangat sa ikatlong antas ng Chi Refining. Kinagabihan ng sumunod na araw, ginamit ko ang dilim ng gabi para pumunta sa taniman ng prutas, balak kong pumitas ng ilang dosenang espiritual na prutas para makatulong sa aking pagsasanay. Para mapabilis ang pag-angat sa ikatlong antas ng Chi Refining. Ngunit pagdating ko pa lang sa tarangkahan ng taniman, nakita ko ang ilang malalaking lalaki na nakasuot ng damit pang tagapaglingkod na papalapit. Ang nangunguna sa kanila ay si Zhao Ho, ang pinuno sa lugar ng Lintian. Itong si Zhao Ho ay kilalang kilala sa pagiging mapang-api. Nambubuli siya ng ibang mga tagapaglingkod. Ngayon, may dala siyang mga kasama. Halatang naparito sila para mangagaw ng mga espiritual na prutas. Bigla akong kinabahan, ngunit sa panlabas, nagpanggap na lang akong magalang. Kuya Ho, naparito ba kayo para mag-inspeksyon sa taniman? Umawa si Zhao Ho. Anong inspeksyon? Kalokohan. Nagugutom ang mga kapatid ko. Naparito kami para kumuha sa iyo ng ilang espiritual na prutas para matikman. Pinigilan ko ang galit sa aking puso at sinubukan siyang kausapin habang pilit na nakangiti. Kuya Ho, pagkatapos ng hapunan, kabibigay lang sa atin ng sekta ng mga yellow rank. Pababang uri na espiritual na prutas. Ang pagkain ng marami nito ay magdudulot lang ng pagbabara ng espiritual na enerhiya. Hindi iyon makakabuti sa pagsasanay. Alam ko na ang mga tagapaglingkod na disipulo ay nakakatanggap lang ng mababang uri na espiritual na prutas kada buwan. Ang mga katamtamang uri na espiritual na prutas ay para lamang sa mga disipulo ng panlabas na sekta. Sinasadya ni Zhao Ho na pahirapan ako, gusto niyang humingi ng mga katamtamang uri na espiritual na prutas. Huwag ka ng maraming Saturday. Kung sinabi kong pumitas ka. Ama na ang daldal. Pumunta ka na at pumitas ng ilang dosenang medium grade na spirit fruits. Subukan mong pumitas ng low grade at babaliin ko ang mga binti mo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ako. Nasa ikatlong antas na siya ng Chi Refining. Napakalakas ng sampal na iyon, halos matamba ako. Agad na damyugaw ang gilid ng aking labi. Pumunta ka na at pumitas ng ilang dosenang medium grade na spirit fruits. Subukan mong pumitas ng low grade at babaliin ko ang mga binti mo. Ang galit sa puso ko ay sumiklab na parang apoy. Gusto ko na siyang sugurin at labanan hanggang kamatayan. Pero alam kong nasa ikatlong antas ng Chi Refining si Zhao Ho. Ang mga kasama niya ay nasa ikalawang antas din, habang ako ay nasa ikalawang antas lang. Sa huli, wala akong pag-asang manalo. Kaya kinimkim ko na lang ang galit. Pinunasan ko ang dugo sa gilid ng aking labi at mahinang humingi ng paumanhin. Kuya Ho, patawarin niyo po ako. Pupunta na po ako para pumitas. Alamig na suminghal si Zhao Ho at idinagan ang kanyang paa sa likod ko. Bilisan mo, huwag kang babagal-bagal. Kapag naabala mo ang kasiyahan namin, may paglalagyan ka. Tiniis ko ang matinding sakit sa aking likod at dahan-daang tumayo. Nag-uumapaw ang puot sa aking puso. Sa mundo ng cultivation, talagang ang malakas ang siyang kumakain sa mahina. Kahit sa loob ng sekta, kung wala kang lakas, aapihin ka lang ng iba. Hindi ko maisip kung gaano pa kadugo at kalupit ang mundo sa labas ng sekta. Itatatak ko sa isip ko ang kahihiyang dinanas ko ngayon. Sa hinaharap, ibabalik ko ito sa kanila ng 10 beses, 100 beses pa. Nagmamadali akong pumasok sa taniman at pumitas ng 40 hanggang 50 medium grade na spirit fruits. Nilagay ko sa isang supot at iniabot sa kanya. Kinuha ni Zhao Ho ang supot at tinimbang-timbang ito. Isang kontentong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mabutit marunong ka, mga kasama, tara na. Babalik tayo pagkatapos ng ilang araw. Nakatayo lang ako, pinapanood ang anino ni Zhao Ho at ng kanyang mga kasama na maglaho sa kadiliman ng gabi. Puno ng malamig na pagnanasang pumatay ang aking mga mata. Pagbalik ko sa kubo, hindi na ako nag-atubili. Agad akong umupo at nag-meditate. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para i-refine ang spiritual energy ng prutas. Pagkalipas ng 1 oras, biglang sumabog ang spiritual energy sa loob ng katawan ko. Matagumpay akong nakalusot patungo sa ikatlong antas ng Chi Refining.
Sa bilis ng cultivation ko ngayon, sa loob lang ng wala pang 2 buwan,